reaction ko ulit ito kay sa video ni Mike Abbey. Meron ako napanood sa kanya na video nga tungkol dun sa hindi pagsama ni Amy Marcos sa line-up ng kanyang kapatid dun sa yung sa line-up ng Bagong Pilipinas. di ba nga doon yun sila, rambul-rambul na mga tao doon. Natawa lang ako dito sa sa napanood kong video nga ni Mike Abbey kasi ang niya, sobra siyang naapektuhan sa ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Bago natin i-play ang video, sana po nakapag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at saka like na kayo sa itong video na to. Ito na yung video niya. Panoorin natin. Nako, ano ba ito? Drama, pakulo, or paawa? Yan ba yung gustong palabasin ni Amy Marcos matapos po mag-withdraw sa line-up ng mga senatorial candidate ng administrasyon? Sandali, pakinggan nyo itong ilang bahagi ng kanyang paliwanag dito. Gustong maging independent ba? O ano ba talagang gustong palabasin itong sabi nga ng mga Marcos loyalists, pasaway na Amy? Ang pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Nilabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Ayan, kapatid. Wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Ayan, no? So, ano ang inyong tingin dyan? Umalis sa lineup, kaya pala nung formal announcement ng coalition, sabihin maraming political party na pinagsama-sama, lead by Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Hindi siya dumating nung nakaisang araw. Yung pala. So, kaya sinabi ko, itong pakulong ito ba'y pakulo o paawa o drama? Ano ang pwedeng mga dahilan? Ayaw niyang sumama dun sa line-up ni Pangulong Marcos? Ayaw niyang sumama talaga sa administrasyon? Dahil from day one naman, marami siyang batikos sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Or naghahanap nga ng kakampi o paawa? Or baka naman talagang tulad ng kanyang sinabi, na kahit siya mag-isa, hindi niya iiwan ng mga Duterte. Kasi inamin na ni Vice President Sara Duterte na ang tunay niyang kaibigan ay si Amy Marcos. So, ibig sabihin, sasama ito sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kung sabi niya, lalakad siyang mag-isa, independent, malabo yan. Mahirap manalo sa Senado ang independent. Or baka naman, ramdam na ni Amy Marcos, nagalit sa kanya ang Marcos supporters, Marcos loyalists, walang tiwala sa kanya. Baka akala ni Amy, may tiwala sa kanya ang mga Duterte supporters. Diyan ka nagkakamali, Amy. Kung walang tiwala ang Marcos loyalists at supporters sa iyo dahil sa iyong mga pinagagagawa na puro batiko sa administrasyon, palagay ko, mas matindi ang kawalan ng tiwala ng Duterte supporters sa iyo. Kasi parang namamangka ka sa dalawang ilog. Naging tatlo pa nga dahil pro Kibuloy ka. Kung aasa ka naman kay Kibuloy, wala naman hong manpower yon para makapaghalal ng senador. Kasi hindi naman ho ganun karami ang botante sa kanila. Anyway. So, kayo, anong tingin nyo rito ginawang ito ni Amy? Siya ba ay talagang magiging lehitimo na oposisyon ng kanyang kapatid? Mahal daw niya ang kanyang kapatid, but ayaw mo samahan. At bakit from day one, mula ng 2022, marami kang batikos sa policy at programa ng gobyerno? Samantala, sa aking personal na pananaw, paniniwala, dapat ikaw, Amy, ang nangungunang tumutulong, sumusuporta sa iyong kapatid. Kung nagbuwis ng buhay ang maraming Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, at mga vlogger na nagmamahal sa Pilipinas at kay Pangulong Marcos, bakit nagawa nila yon? Bakit ginagawa namin yon?
Bakit hindi mo magawa kung ikaw ay kapatid? Tapos ngayong isinama ka sa lineup ng administrasyon, iniwan mo pa. So ano talaga? Nahihinaan ka ba doon sa lineup ng administrasyon? Hindi mo masikmura na makasama mo sina Binay, sina Cayetano, sina Tolentino, si Soto, si Lacson, at kung sino-sino pa. Manny Pacquiao. Yung ba yun? Talagang madrama. So, dagdagan mo pa, Aimee, ang paliwanag kung kaya mo pa. Kung ano ang tunay mong dahilan. Kasi yung sinasabi mong gusto mong maging hiwalay. So, ibig sabihin, pag hiwalay na talaga ito sa administrasyon, magiging Sara Duterte ka? So yung kabuhang video hindi ko na lang kinuha. Yun lang talagang kung saan dapat ko mag-react. Si Mike Abe talagang di natin maiwasan na talagang ano na siya, yung sa tingin niya kay Amy Marcos nung ano pa daw, di ba sinabi niya nung since 2022 parang si Amy Marcos daw di daw tumutulong sa kapatid niya imbis na suportaan ng kapatid niya, wala na yung ginawa kundi talagang birahin lang ng birahin ni Amy Marcos. Ano ba talaga daw ni Amy Marcos? Sa mga Duterte ba talaga siya o dito sa mga Marcos? So, alam mo Sir Mike, no? Ang ginawa ni Amy Marcos, hindi ko siya kinampihan. Ikaw na mismo nagsabi dyan kung ano ba talaga ang pananaw dyan sa mga kasama niya sa Senado. Alam niya na yung iba dyan talaga, recycle talaga yung mga tao dyan. Imagine, kumuha lang sila sa iba-ibang partido dyan para mabuo lang yung line up niyan. Kung kumuha kayo dyan ng ibang mga senatorial line up na alam na talagang mga Marcos loyalists, ba't kinuha niyo si Gadon? Anyan si Gadon, ipakandidato niyo ulit. Pag yan na nanalo, sigurado diehard niya na sa mga Marcos. Ba't niyo yung sino pang mga dyan, yung mga loyalist talaga ni ng mga Marcos, ipasok niyo si Gadon, para mapakinabangan ng husto yung pagkaabogado ni Gadon para sa makarating na Senado yun. Nung nakarang eleksyon din hindi naman siya nanalo kasi ewan ko kung bakit, baka malay ito ngayon manalo na yan, i-endorse ni Bongbong Marcos o suportahan ng mga taga BBM na mga supporter dyan. Sinabi mo nga, pinaglaban nyo yan si Bongbong Marcos, mga vlogger, kung sino-sino pa. So malay nyo, matulungan nyo yan si Gadon. Alam mo, ginawa rin niya sa posisyon niya ngayon, yung ina-appoint siya ni Bongbong Marcos, pasweldo rin ang taong bayan dyan sa kanya. So wag ka masyadong apektuhan dyan sa mga mo, yung mga sinasabi mo, mga sinasabi mo noon kay Duterte, baka balikan mo na naman ito ulit si Bongbong Marcos. Masyado ka na talagang di namin intindihan yung saan ka pupurma ngayon. Binira mo na binira tong kapatid ni Bongbong Marcos. Ikaw din, baka mamaya ikaw rin ang birahin ng mga kamarcos dyan. Hindi lang to unang beses na binira mo yung si Amy Marcos. Meron ka pang ibang video dyan na talagang tinira mo rin to si Amy Marcos. Kaya ito, ginawan ko ng mga reaction to mga video mo kasi natatawa na talaga ako kasi di mo na alam kung saan ka papanig ngayon. Kasi tinitira mo na si Kibuloy, tinitira mo na sa mga Duterte, ngayon tumitira ka na naman ito sa kapatid ng presidente, mga Marcos. Saan ka naman? Saan ka talaga kaya papanig ngayon? Kasi kung talagang Marcos ka, di kupkupin mo na lang yan si Amy Marcos na hindi na alam yung pinagagawa niya ngayon. Kung kanina-kanino na lang yan din nagpapaawa. Ikaw na mismo nagsabi niya na nagpapakaawa o ano bang ginagawa ni Amy ngayon? Tama ka. Wala na yung ginagawang maganda dyan. Di ko alam kung napraning na rin ba yan o nahawa sa kapatid niya hindi maganda mag-isip. So suportaan nyo yung yung kapatid ni Bongbong Marcos kasi kayo ang mga Marcos loyalist, sabi mo Kaming mga hindi mga loyalist ni Marcos, dito lang kami. Sa kabilang side kami kasi yun ang gusto naming mananalo. Yung mga mga senador na tumatakbo dyan ngayon sa kabila. Sabihin nila dyan mga tuta ni Duterte, yung mga sa kabila man, tuta ni Marcos, dito kami sa tuta ni Duterte. Di naman siguro fair ang laban kung puro kami Marcos. Kailangan bigyan din ng fair ng laban. Yung mga Duterte, dito sa mga Duterte kami.
para okay ang laban sa eleksyon. Ito nga, bakit yung mga kaalyado ni Marcos ngayon hindi masyadong nasa national nag-focus? Nasa lokal. Nasa lokal sila ngayon eh. Yung iba pang mga kalaban ni Marcos nga di nagpaano sa national. Nandito sa lokal sila nag-focus. Bakit kaya? Anong mayroon? Bakit sila di sumusuporta masyado? Di sila masyado nag-focus kayo sa national? Kasi alam ko naman, pagdating sa Senado niyan, ang pinaghandaan talaga niyan, impeachment ni VP Sara. So, kita-kita na lang tayo pagkatapos nitong, pagkatapos ng eleksyon ng sunod taon. Mahaba pa naman to eh. Magandadaan pa tayo nito sa mga kampanya-kampanya. Kita-kita tayo sa sunod na mga sunod taon. Doon husga ang taong bayan talaga kung ano talaga ang haba pa ng tatahaki nito.